hallelujah, for this coming year, 2026, hallelujah, there will be a great celebration on every family. Hallelujah. Lord, sabi mo sa iyong salita, anuman ang marinig mo na sasabihin namin, Panginoon, you will do it, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Merry Christmas po. In advance, Happy New Year po sa lahat. Anyway, hallelujah. Mayroon lamang tayong 3 araw na natitira. This is 28 ngayon, and 31 days yung December po natin. We only have 3 days. Hallelujah. At magiging 2026 na. Amen. Alam ko na napakarami po natin na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen ba yun? Hallelujah. And bago matapos yung taong 2025, gusto kong pasalamatan kayong lahat. Hallelujah, lahat ng mga leaders, lahat ng mga workers. Hallelujah, lahat ng mga nandito na kung saan talagang hindi kayo tumigil na manalig, hindi kayo tumigil na kayo po ay maglingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy po na kung saan tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Yung hanggang dumating ang Diyos. Hallelujah, kung hindi pa tayo kukunin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Dinideklara ko na taong 2026, wala mo nang uuwi. Hallelujah. Amen ba yun? Hallelujah. Sama-sama pa rin tayo na maglilingkod, magpupuri sa Panginoon sa taong 2026. Hallelujah. With all the blessings and with all the favor of our God. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sa mga bisita po natin na nandito po sa umagang ito, we'd like to welcome you. Hallelujah. This church ay palaging bukas sa lahat po ng kung saan gusto po na magpasalamat at maglingkod sa Diyos. You're all welcome. Di ko na po kayo isa-isahin. Hallelujah. Dahil mukha nyo lang ang kilala ko. Hindi ko na maalala yung mga hallelujah, mga pangalan niyo. But you are all most welcome in this church. Praise God. And gusto ko po na kung saan basahin ang salita po ng Diyos. And anyway, we have a very good, very beautiful, hallelujah, worship this morning. Hallelujah. We have an anointed, mga inanoint ng Panginoon ng mga worship team po natin and the worship leaders. Hallelujah. Asan si Ruth? Halika dito, Ruth. Hallelujah. Naniniwala ako na, hallelujah, gagamitin ka ng Diyos. Come on, hallelujah. I can see na in your life, hindi ka lang talented. Alam niyo, sobrang talentado. Talentadong Pinay ito. Buti talagang natuwa ako nung gabi na nag-perform ka, hindi lang sa costume. Actually, talo ka sa costume eh. Nadala ng mga performance mo ng mga gabi na yon. Kaya siguro nanalo ka lang ng 1 point. Hallelujah. Pero alam ko na you were anointed by God. Hallelujah. Na alam ko malaki ang gagawin ng Diyos sa iyo. Malayo ang mararating mo. Come on, would you just lay your hands, stretch forth your hands upon Ruth. Father, in the name of Jesus, I pray that you would bring, oh God, this young lady, oh God, to the very plan, to the very purpose, oh God, that you have for her life, oh God. Declaring your anointing, oh God, will gonna flow in her life, Lord, in the name of Jesus. I speak, oh God, right now, Lord, under the anointing of the Holy Spirit right now. Let that anointing flow from the head to God, down to her toes, oh God. Let that anointing flow, that every time she will stand, oh God, your name will be glorified. Yes, Lord God, in the name of Jesus, from glory to glory, oh God, your blessings, oh God, will flow, God, and it will overflow, God, in her life, Lord. Surely goodness, oh God, and your mercy will follow his life, will follow her, oh God, all the days of her life, oh God.
And she will always, God, find, oh God, the favor, oh God, from you, Lord God. She will always find herself, oh God. Lord, na kung saan nandyan ang pagkalinga mo sa kanya, Lord God. Declaring, Lord God, that you will use her life mightily, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Dalhin mo siya, Panginoon, sa rurok ng tagumpay ng kanyang buhay. And she will acknowledge you, Lord God, all the days of her life, Lord God, that you are the one who blesses her, oh God. Thank you, Lord God. Bless this young lady right now. From this day forward, oh God, I pray that her life will never be the same again, Lord. For the glory of your name, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Ooh, thank you, Lord. Hallelujah. It's nice to be in the house of the Lord. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, napakainam na tayo ay nasa tahanan ng Diyos. Praise God. Gusto pong basahin ang salita ng Diyos in the book of Luke, mula sa New Living Translation Bible, beginning verse 23. Luke chapter 1, sabi niya, when Zechariah's week of service in the temple was over, he returned home. Soon afterward, his wife Elizabeth became pregnant and went into seclusion for 5 months. How kind the Lord is, she exclaimed. He has taken away my disgrace of having no children. Saan na tayo? Ulitin ko po. New Living Translation pa tayo. Luke chapter 1. Beginning verse 23. How kind the Lord is, she exclaimed. He has taken away my disgrace of having no children. Verse 26. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you." Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. "Don't be afraid." Verse 30, Mary, the angel, told her, "For you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestors, David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Mary asked the angel, "But how can this happen? I am a virgin." Verse 35, the angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. What's more," sabi po ng angel kay Mary, "what's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now in her 6th month. For the word of God will never fail." Sabi mo dyan sa katabi mo, the word of God will never fail. 38, Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And then the angel left her. Purihin ang pagkakabasa po ng salita po ng Diyos. It's all about Christmas. Hallelujah. Anyway, Merry Christmas po sa lahat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng Merry Christmas? Hallelujah. Kaya nga, alam nyo, masarap isipin na araw-araw kayo linggo-linggo. Bakit kayo hindi na lang gawin natin na linggo-linggo Christmas, di ba? Para ang saya natin. Kasi alam niyo sa totoo lang, every time na ganito na dumarating yung season na kagaya po nito,
Kahit minsan, alam mo yung alos wala kang pambili, pero nagagawan mo ng paraan na kung saan magkakaroon ka ng time, you have find time to yourself na kung saan maging happy ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung happy siya. Di ba? Hallelujah. Dapat hindi tayo malungkot. Hallelujah. Para, alam niyo yung 3 araw na lang. Di ba? Magbabagong taon na, kinakailangan itong natitirang 3 araw na ito. Subukan mo lang na nakangiti ka palagi. Di ba? Alam mo kasi, hindi madali nang umiti. Di ba? Pero subukan mo lang nakangiti ka palagi. I promise you, yung buong taong 2026 mo magiging masaya. Hello? Hallelujah. Gawin mo yun. Wag kang alam mo yung palaging nagagalit. Okay lang na magalit ka. Pwede kang magalit na nakangiti. Para hindi halatadong galit ka. Di ba? Hallelujah. Para, alam mo yung buhay, para maging masaya. Alam niyo sa panahon na ito, when the angel appeared to Mary, hindi po ganun ito kadali. Kasi nung time na yun, natakot si Mary nung makita niya yung angel. That's why the angel told Mary, do not be afraid. Hallelujah. Alam mo, pag narinig mo yung salitang, do not be afraid, I tell you, may gagawin ang Diyos sa buhay mo na malaki. Kanino kayang buhay yon? Hallelujah. Kasi nung sinabi ni angel kay Mary ito, Mary was about to receive a blessing, something na kung saan he cannot contain in her own self. Bakit? Hallelujah. Ibang klase yung blessing na dumating sa kanya. Pero kakaiba naman yung sitwasyon na pinagdadala. Because in her time, kahit hanggang ngayon, yung babae kasi sa panahon na yun, kaya natakot din si Mary. Kasi, can you imagine, magbubuntis siya tapos siya ay walang asawa. Hello? Hindi ba ano yun? Anong tawag dito? Kaya nga alam natin na it's really a miracle. Kaya nga sabi ni Mary, how can this be? Paano mangyayari ito? I am a virgin. Hallelujah. Natatakot siya. Bakit? Sa panahon po na sa kanilang lugar, sa kanilang bansa, hindi pwede ng isang babae o isang dalaga magbuntis siya. Hallelujah. Bakit? Kaya natakot din si Mary kasi alam niya, pag nalaman ng mga tao, hindi lang siya hihiwalayan ni Joseph. Bakit? Papatayin siya ng mga tao. Kaya siya natakot para sa kanyang buhay. Natakot siya sa kanyang sarili. That's why the angel encouraged Mary, do not be afraid. Hallelujah. Ganun din, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. Sa taong 2026, you have, alam mo yung buhay mo na darating yung taong 2026, you have to approach this coming year. Hallelujah. With a thankful heart, with a grateful heart. Maniwala ka na ang taong itong 2026 na darating sa buhay mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, Panginoon, yung mga naniniwala, gawin mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Bakit sabi ng salita ng Diyos, according to your faith? Hallelujah. This morning, I'm going to talk about the product of this Christmas. Alam niyo po ba, hallelujah, na kung titignan po natin, pansinin po ninyo, halika dito, Brother Doming, at saka si Sister Miona. Hallelujah. Ito pong mag-asawang ito, hindi po sila tumigil na manampalataya sa Diyos. Hallelujah. Lalong-lalo na Sister Miona, I know her prayer. Yung kanyang panalangin nung mga time na may prayer dito, yung iniiyak niya palagi sa Diyos, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. It is just like, hallelujah, what God did to Zechariah. Bakit? Alam niyo po ba na si Zechariah nung mga time na yun, sabi nga, minamak sila ng mga tao. Why? Tumanda na sila at lahat-lahat hindi nagkaroon ng anak. But praise God, pinagpala po si Brother Doming.
Dami po niyang anak. Hallelujah. Pinagpala po siya ng mga anak. And you know what? Hindi po napakadali para sa kanila na itaguyod yung kanilang mga anak. And I want to tell you na yung mga produkto nila, andito po sila. Si Madam Marisol. Asan si Madam Marifel? Halika dito, Madam Marifel. Hallelujah. Si Pastor May. Halika dito, Pastor May. Hallelujah. Para makita nila because we're talking about the product of this Christmas. Hallelujah. At syempre, yung dalawang teacher din. Hallelujah. Halika dito. Ayan. Asan pa yung mga anak nila? Halika dito, Adasa, at saka si Dave. Hallelujah. Tingnan po ninyo yung produkto ng mag-asawa. Pinagpala. Di ba? Hallelujah. Hindi lang gwapo, magaganda yung produkto na bunga ni Brother Doming at saka ni Sister Mio na pinagpala sila ng Diyos. Hindi po ganon kadali. Hallelujah na sila po ay magkaroon ng 4 na anak na nakapagtapos ng kanilang mga college. Hallelujah. And I'm believing, hallelujah, dinideklara ko ng pamilya ninyo. Hallelujah, your family will become a legacy of faith. Hallelujah, na ang buhay ninyo sa kanila ay dadalo yung henerasyon ng inyong mga anak. Hindi na nila makikita ang kahirapan. Dadaloy ang kasaganaan sa buhay ninyo, ang pagpapala ng Diyos, ang pabor ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Sabi ng Panginoon, whatsoever your hands will lay upon, it will prosper and succeed. Dinideklara ko ang pamilyang ito, Lord God. Hallelujah, magtatagumpay sila dahil ang tagumpay na ibibigay mo, Panginoong Diyos, hallelujah, ay tunay na tagumpay, O God. Pasaganain mo sila, Panginoon, sang-ayon, Panginoon, sa iyong salita. In Jesus' name, Amen. The product, hallelujah. You know what? Napaka-importante po nito sa atin. Hallelujah, your life, makita mo yung produkto na meron ka. Bakit? Ang sabi po ng salita ng Diyos, you shall know them by their product. Hello? Hallelujah, makikilala mo siya. Hindi mo pwedeng makailayan. What kind of person you are? Bakit may pinanggalingan ka? The very source. Hallelujah, kung anong klaseng produkto ka. Amin ba yun? That's why we're building, hallelujah, sa ating mga family. The kind of product na kung saan alam po natin na si Lord mag-glorify sa buhay natin. In the end of our life, alam natin na hindi po tayo nagkamali na palakihin ang ating mga pamilya, palakihin ninyong yung mga anak na sila'y magiging God-fearing people. Children, God-fearing women and men for the glory of God. Bakit yun yung produkto, hallelujah, na inilalagay ng Diyos sa buhay natin? The product na kung saan inilagay ng Diyos sa sinapupunan ni Mary, it's very, pagtitignan po natin, it's no other than our God Himself. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, nagtataka si Mary, how can this be? And sometimes, hallelujah, with our own mind, hindi po natin kayang arukin o kaya isipin na kaya bang gawin ng Diyos ito. Alam natin, sabi ng Panginoon, with God, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Hallelujah, yan yung sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah, yung mga pamilya ninyo, nakikita ninyo, bunga ninyo yan. Hello. Hallelujah, yung bunga na yan, ikaw din ang aani. Hallelujah, alam mo yung isang araw, hindi ka mangangamba because you know for sure, you lead your family na maglingkod kayo sa Diyos. Kaya huwag po nating pabayaan yan sa buhay natin, sa mga pamilya natin. Me and my family, just like Joshua. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah, huwag nating hayaan na itong taon na ito bago mag-end ito. Let this be in our heart. Panginoon, ang taong 2026 na darating, Lord, I am praying, idalangin mo, hallelujah, karirin mo, ng pamilya mo.
dalhin mo sa Diyos na naglilingkod kayo. Wala tayong iiwanan. Amen. Bakit? Pag iniwan mo yung asawa mo, diyan ka na, magbantay ka na ng bahay. Ikaw nang magluto. Hallelujah. Baka isang araw kunin kayo ng Diyos, naiwan siya. Diyan ka na, anak. Hallelujah. Kaya ipinapapunta nyo yung mga anak niyo sa church. Anak, pumunta ka ng church para kahit papaano, alam ko magbabago ang buhay mo. Hindi ganun. Hallelujah, dalhin ninyo ang inyong mga anak, ay inyong pamilya sa Panginoon. Dahil alam po ninyo, hallelujah, hindi po tayo malulugi na naglilingkod ang pamilya natin sa Diyos. See, ito pong dalawang mag-asawang ito, alam nyo, sabi ng salita ng Diyos, hindi lang sila mga matanda. Ang sabi ng salita ng Diyos, they were at their very old age. Hindi lang old age, very old age. Pero ang description ng salita ng Diyos, pagbabasahin nyo yung Luke chapter 1 na yan, they serve God faithfully. Naglingkod sila sa Diyos. They observe the command of God. Kasi totoo yung sabi ng salita ng Diyos. That's why the Israelites people, palaging inuulit-ulit sa kanila. Sabi nga ng salita ng Diyos, bind them around your neck. Make it as an ornament of your life. The Word of God, the commandments of God. Bakit din, sabi niya, it is like you have to bind around your neck. May sinasabit kasi natin dito, mga importanteng bagay. Tama ba? Sometimes gold necklace. Hallelujah. Ibig sabihin, dapat yung salita ng Diyos, ganun din natin pinapahalagahan. Yung value ng salita ng Diyos, it is more valuable than any gold. Yun yung sabi po ni David. It is precious than silver and gold. That is the Word of God. Kaya napaka-importante sa buhay natin. Hallelujah. Just like itong mag-asawang ito, doon sa pinakahuli ng chapter ng kanilang mga buhay, they never expected in their life that God would bless them. At yung blessing na binigay sa kanilang Diyos, it is really an amazing blessing. Bakit? Nandoon na pala, hindi nila alam. Naka-prophecy na sila sa lumang tipan. Na yung anak na kanilang isisilang is the one crying in the wilderness. Na sabi niya, prepare ye the way of the Lord. Ito yung regalo ng Diyos sa kanila. When the angel appeared to Zechariah, sabi po ng angel na ito, do not be afraid. Why? Hallelujah. Sabi ng angel, the Lord has heard your prayer. Sino dito ang may panalangin? Matagal nang dinadalangin mo. Akala mo hindi naririnig ng Diyos. I believe this man, hallelujah, tumanda na siya lahat-lahat. Hallelujah, nanalangin, maaring nawalan na siya ng pag-asa na kung saan. Wala na, bakit? Tumanda na lahat eh. Paano pa magkakanak ito? Pero ibang klase si Lord. Hallelujah, akala mo huli na ang lahat, hindi pa pala. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Amen. Hallelujah, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hallelujah, meron ka pang parating, hallelujah, na biyaya mula sa Diyos. Just believe, hallelujah, as we celebrate this Christmas season, maniwala ka, hallelujah, dalhin mo sa puso mo, hallelujah, naniniwala ako, Panginoon, may gagawin ka pa, Panginoon, sa buhay ko. May gagawin ka pa, O Diyos, sa pamilya ko. Panginoon, yung idinalangin ko matagal ng panahon, naniniwala pa rin ako, Diyos. Hallelujah, meron kang katugunan. Amen. Hallelujah. May katugunan sa mga panalangin po natin. Yun yung akala ng maraming tao, just like this man.
Sa tagal ng panahon na nanalangin siya, pumapasok siya sa templo na nanalangin doon. For how many years? He keeps on praying. Tumanda na lahat-lahat at dumating sa kanyang panahon. Hallelujah, na tinugon siya ng Diyos sa pamagitan ng isang anghel. Anong sabi ng anghel sa kanya? God has heard your prayer. Alam mo ba na nung dininig ng Diyos yung panalangin ng lalaking ito, they were at the time, sa panahon na napaka-imposible na ng kanilang sitwasyon. Bakit? They were at their very old age when God heard the prayer of this man. Ibig sabihin, hindi huminto ito nakakadalangin. At sa time na yun, ako'y naniniwala, yun pa rin ang dinalangin ni Zechariah. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Kasi sabi ng anghel sa kanya, God has heard your prayer. Dinideklara ko, ano man yung dalangin mo, hallelujah, God has heard your prayer. Sa isang sitwasyon, sa isang banda ng buhay mo na napaka-imposible ng sitwasyon, I am declaring God has heard your prayer. Hallelujah. Napaka-imposible pero narinig ng Diyos yung panalangin ng lalaking ito. Hallelujah. Sabi ng Lord sa kanyang salita, palagi po nating tandaan ito, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hallelujah. Si Lord, kailanman hindi siya nahuli. He's always at the right time. He's always at the right place when God answered your prayer. Yan palagi ang tandaan po natin. Pag nakita mo na yung kasagutan ng panalangin mo, just believe that is the right time for you. Kasi minsan nagmamadali tayo. Alam ni Lord yun. Pag ibinigay ni Lord sa panahon na hindi pa nakatakda, mapapahamak ka. That's why God did not allow it. Hello? Hallelujah. We have to believe. We have to have this kind of faith. Because, hallelujah, ako po'y naniniwala na sa buhay po natin, dinideklara ko na lahat po tayo, we are a producer. Somebody say, I am a producer. What kind of producer are you? Hallelujah. A producer of a great believer. Amen. Hallelujah. Yung makikita mo sa buhay mo, hallelujah, na yung pinapanampalataya, hindi lang simpleng bagay. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi lang simpleng bagay. Hallelujah. Huwag mo lang pangarapin na yung anak mo matapos ng ganito, ganyan, magkaroon ng ganitong trabaho, para bang nakapicture na lahat. No. You have to believe God even for the impossible sa pamilya mo, sa anak mo. Amen. Maniwala ka. Lord, ito lang yung kaya ko na pampaaral sa anak ko. Hello. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos, but my God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. According to His riches. Hallelujah. Kung yung pinakamayaman na tao sa mundong ito, hallelujah, kaya niyang bilhin lahat ng nandirito, makikita mo yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Sabi ng salita ng Diyos, silver is mine, the gold is mine, everything, hallelujah, belongs to Him. He owns everything. He owns the heaven. He owns the earth. Hallelujah. Walang hindi pagmamayari ng Diyos na pinaglilingkuran mo. At ang sabi niya, but my God, hallelujah, God will supply all our needs. Hallelujah.
Alam niyo, marami na akong nakitang buhay. Sa tinagal ko na po dito sa Kanawalan, nakita ko maraming buhay, mga kabataan. Hallelujah, naisipin mo hindi sila makakapag-aral. Nakapagtapos sila ng pag-aral, nagkaroon ng mga trabaho, gumanda ang kanilang mga buhay. Hallelujah. See? Yung produkto na meron kayo, it's a product of what God has placed in your life. Yung inilagay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sabi po ng angel kay Mary, you will give birth to a son. Hello? Yung hindi mo iisipin na meron kang ipaglilihi. Hello? Hindi iniisip yun ni Mary. How much more meron ka nang iniisip? Hello? Meron nang inilagay ang Diyos dyan sa puso mo. I am declaring 2026, meron kang mga, you will give birth to something. Hallelujah. In your heart, hallelujah, you will give birth to something that is very important, that is very valuable. Hallelujah. Sabi ng angel kay Mary, you will give birth to a son, and you will name him Jesus. Hallelujah. Dinideklara ko merong mga buhay dito na pasasaganain ng Diyos. Hallelujah. I name that person millionaire. Ano kayong buhay yon? Sabi ng angel kay Mary, you will give birth to a son and you will name him Jesus Emmanuel. Because the Lord is with us. And because the Lord is with us, kasama natin ang Diyos. Pag sinamahan tayo ng Diyos, ang lahat ng bagay ay pwedeng pangyarihin ng Diyos sa inyong mga buhay. You have to expect, you have to believe. Hallelujah. Ako'y naniniwala, ang pamilya ko, ganun sabihin mo, I believe that my family, I am producing a great believer in my family. Hallelujah. Mananampalataya kami, O Diyos, O God, mga malalaki, Panginoon, dahil naniniwala kami, may mga malalaking parating sa buhay namin. Hallelujah. Dinideklara ko, hallelujah, meron ng mga parating yung hindi mo pinapangarap na sasakyan, parating na yung sasakyan mo. Aba, parang ayaw niyong maniwala. Lord, in the name of Jesus, I am declaring it, Lord God. Sabi mo, kung sino man nananalig, Panginoon, O Diyos, pangyarihin mo, Lord. I believe and I declare, O God. Hallelujah, pangyarihin mo sa mga may pananampalataya, Panginoon. Yes, Lord, for the glory of your name. Hallelujah. Hindi para tayo po ay, alam nyo minsan, pag tayong pinagpala ng Diyos, nag-iibang takbo ng utak natin. May mga tao na pinagpala ng Diyos, minsan yung pagpapala nila, they're boasting on what they have. Bilang Kristiyano, hallelujah, yung pwede lang nating ipagmalaki, ano man yung meron tayo, si Lord lang. Walang iba tayo ipagmamalaki. Kahit yung kalakasan natin, hindi natin may pagmamalaki yan. Because someday, pag kinuha ng Diyos yung kalakasan na meron ka, wala ka nang may pagmamayabang. That's why the Bible told us, when we boast, pag tayo magmamalaki, wala tayong ibang ipagmamalaki kundi si Lord lang. Amen. Hallelujah. Yung kabutihan na nararanasan natin, huwag nating ipagmalaki yan na dahil sa atin. You know, there was a king in the Bible na dumating siya sa time nung makita niya yung lahat ng tagumpay na kanyang naranasan. Andun siya sa kanyang palasyo, tinatanaw niya yung kanyang kaharian. Sabi niya, all these things, lahat ng bagay na natatanaw ko, ito'y dahil sa akin. You know what? God spoke to this man. Hallelujah. Sabi ng Diyos sa kanya, isang araw, dahil nakita ng Diyos, nagyayabang siya sa kanyang sarili.
7 taon mong mararanasan, mamumuhay ka na gaya ng isang hayop. You will become insane. Ay isang iglap itong napakayamang hari, namuhay sa parang nakasama niyang mga hayop na 7 taon. Kung ano yung nararanasan ng mga hayop, ganun siya nabuhay for 7 years. Dumating yung time, he acknowledged God. Hallelujah. When this king acknowledged God, the Lord restored everything. Hello, mga kapatid, sa buhay na ito, wala po tayong may pagmamayabang. Amen. Hallelujah. Yung gagawin natin, yung tayo po ay magpasalamat sa lahat ng biyaya at kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Huwag tayong we are a producer of great believer. Amen. Hallelujah. And God wants us to believe. Believing. Sabi po niya doon sa aklat po ng John chapter 6 verse 29. Sabi po dito, then they asked him, what must we do to do the works of God? Oh, to do the works of God requires. Jesus answered, the work of God is this. Ano daw yun? To believe in the one He has sent. Kanino daw tayo manampalataya? Sa ating Panginoong Jesus. Amen. Huwag po tayong tumigil na manampalataya sa Kanya. Hallelujah. Let's just keep on believing. Alam niyo yung wonderful thing that God did. Hindi lang kay Mary, kay doon sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Kasi nung time na yun, nung sinabi ng angel sa kanya, there is still doubt in her heart. That's why sabi ng angel sa kanya, go to your relatives, Elizabeth, because she is now also pregnant. Kaya to make sure na yung pangako ng Diyos o kay sinabi ng angel sa kanya ay totoo, binisita niya yung kanyang pinsan. Alam niyo nung binisita niya doon, greetings pa lang ni Mary. Hallelujah. Alam niyo yung greetings pa lang ni Mary, pagdating niya doon sa bahay ni Elizabeth, sabi ng salita ng Diyos, yung bata doon sa sinapupunan ni Elizabeth, sumisipa, tumatalon. Hallelujah. At ang sabi ng salita ng Diyos, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Alam niyo taong 2026, let's believe, lakaran po natin. Hallelujah. Because 2026, yung pangalawa, ito po yung tandaan po natin. Hindi lang po tayo mga producers ng great believers sa umagang ito. Hello, we will be also producers of spirit-filled people. Hallelujah. Yung sabi ng salita ng Diyos, greetings pa lang ni Mary. Yung sabi lang ni Mary, good morning. Yung magsalita ka lang ng gano'n, nararamdaman na nila, napupuspos na sila ng Holy Spirit. Kanino kayang buhay yun? Hallelujah, yung buhay mo. Alam mo, one time, meron nga kaming, ito pala kung nagigwento ito, meron po kaming naatinan na concert. Hallelujah. Umatin po kami, alam niyo, nung wala pa yung talagang mga magko-concert, parang boring. Kumakanta yung mga kwan, parang wala lang. Wala kaming maramdaman. Nagplano na kami na umalis kasi parang we're not enjoying the concert. Umalis na kami doon sa aming mga upuan. Palabas na kami doon sa gym na kung saan doon pinagganapan yung concert. Nung malapit na kami doon sa pintuan para lumabas, bigla pong tumayo yung talagang magko-concert. Pagtayo niya doon sa stage, alam niyo po ba na pabalik po kami dahil sa presensya ng Diyos? Hanggang doon sa pintuan, ramdam mo yung presensya ng Diyos dahil sa presensya ng taong nakatayo. Hallelujah. Alam niyo, let's believe, hallelujah, 2026 is a year where we can experience the move of God. Hallelujah. Maniwala po tayo. We are producers of spirit-filled people. Lakaran natin
luhuran natin. Isang araw, hallelujah, yung buhay mo na yan, when you stand, hallelujah, ramdam ng mga tao na ang presensya ng Diyos ay nasa lugar na ito. Amen. Hallelujah. Yung bata nandun pa lang sa napapuna, akala mo lumulundag na kasi talagang grabe yung, hallelujah, sabi ng salita ng Diyos, the child in her womb was sleeping. Ibig sabihin, lumulundag. Hello? Hallelujah. Yung tao lumulundag habang nagpupuri sa Diyos. Bakit? Nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. And I believe, hallelujah, our life, yung buhay na meron tayo, we will produce that kind of life. Amen ba yun? Hallelujah. Gusto ko na kung saan sa oras na ito tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Before we close this year, we believe gagamitin ng Diyos ang ating mga buhay. My family. Come on, just believe your family will be used by God. Your family will produce great believers. You will produce a life filled with the Holy Spirit. But we cannot achieve that without coming before the presence of God. Just like this man, Zechariah, he never stopped going to the altar. Hallelujah. Let's believe. At habang tayo po ay nananampalataya, o po nating hintuhan. We have our own altar. In your houses, you have your own altar where you can pray and talk to your Heavenly Father. Dahil sa Kanya na natin mararanasan yung mga bagay na akala ng marami ay imposible. Pero tayo po ng mga nananampalataya, we called ourselves a believers. Mga mananampalataya. Huwag po tayong tumigil na manampalataya kahit isipin po natin na napaka-imposible. Na parang tingin po natin, it is just like in the situation ni Zechariah at saka ni Elizabeth. Parang walang puwang na mangyari para sa kanila yung bagay na kanilang dinadalangin. But we have to remember the promise of God. When the time is right, the Lord will make it happen. Just always believe the timing of God. Alam nyo, kahit itong sineselebrate natin na Christmas, it's the timing, the right time of God para tubusin niya tayong lahat. Dahil yan yung sabi ng salita ng Diyos, when the fullness of time has come. The fullness of time has come. Hallelujah. Lord, we always believe your time and your season, oh God. And we stand before you right now, Lord. Hindi kami, Panginoon, magsasawa, Panginoon, na lumapit sa iyo. Hindi kami magsasawa na manampalataya, Panginoon, o Diyos. Dahil ikaw, Panginoon, totoo ka, o Diyos, sa iyong mga pangako, o God. And right now, Lord God, umpisan mo sa aming mga buhay. Umpisan mo, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, O God. Hallelujah, na patuloy, Panginoon, na makita, maranasan ng bawat isa sa amin, yung mga salita mo, Panginoon, O God, nangyayari sa aming mga buhay, O God. Yes, Lord, in the name of Jesus, dinideklara ko sa bawat buhay na nandirito, Panginoon, O God.
mula sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Sabi mo, your words will not return to you void, O God, but it will accomplish, O God, what it pleases Thee, O Lord. And I know, Lord God, kagalakan mo na kami pagpalain. Kagalakan mo, Panginoon, na kami samahan. Kagalakan mo, Panginoon, na makita mo ang buhay namin, O Diyos, O God. Sumasagana kami sa lahat ng iyong mga mabubuting gawa. In the name of Jesus, I speak your words, O God. You have come that we might have life and that we might have it more abundantly, O God. I declare that words that it will manifest, O God, to your people, O God. To every family who are here, O God, I am declaring year 2026, O God. Ang mga salitang ito magmamanifest sa kanilang mga buhay. That the blessings of the Lord will make us rich and you will never answer with it, Lord. These words are true, God. And you will never lie to your words, oh God. You promise us that you will supply all our needs, oh God. Not just some, oh God, but all our needs, oh God. I am declaring that words. It will manifest, oh God, to your people, oh God. To Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or imagine, according to the word, to the power that is at work within us. That is your very words, oh God. You can do beyond measure, oh God. You can do beyond our imagination, oh God. Lord, you can do beyond, oh God, what we can ask today, oh God. We stand, oh God, and we believe your word. I am declaring your word, oh God. Ang salita mo, Panginoon, magmamanifest sa lahat ng buhay na nananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Buhat sa kayamanang hindi maubos-ubos, Panginoon. Panginoon, sabi mo, Diyos, buhat sa kayamanang hindi maubos-ubos. Isusupply mo, Diyos, ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Naniniwala kami, Panginoon. Dinideklara ko na ang kabutihan mo tuloy-tuloy na mararanasan ng bawat isa. Walang humpay, Panginoon, o God na biyaya. Walang humpay na kabutihan, Panginoon, iiral sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. Hallelujah, Lord, even in our workplace, oh God. I am praying, oh God, make use of their lives, oh God, to be a catalyst of change, oh God. Make use of their life, oh God, that these people, oh God, na kasama nila sa bawat araw, oh God, will bring transformation, oh God. Because, oh God, from that life that you've been transformed, oh God, Lord, kakalat, Panginoong Diyos, maraming buhay ang maapektuhan, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang mapagpapala sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, for the celebration, oh God. You are in this place, oh God. You will bless us. Hallelujah. We will enjoy, oh God, the rest of the hours, oh God. Nakasama ka namin. Thank you, Lord. All the glory, all the honor, and all the praises belongs to you. In Jesus' name we pray. And everybody will say Amen.